Ang nasa Bible, una niyang linikha bago sa tao ang pangangailangan ng tao. Imagine, meron na. Noon pa man, meron na ang gamot sa mangyayari sa ating katawan. Hindi siya tinatawag natin gamot noong una. Ano? Pagkain siya. Pagkain na kailangan para humaba ang buhay, para maging malusog at masigla ang pangangatawan. Para sa pang-araw-araw na activity ng katawan niya. Ang topic natin pagkukwentuhan ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kailan ba dapat uminom ng mga herbal medicine. Magandang araw, magandang gabi sa lahat mga kaibigan, saan man kayong panig o sulok ng mundo naroroon. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating poong may kapal, sa ating Creator na lumikha ng lahat na nakikita natin sa ating paligid. Ganun din sa ating buhay. Nagpapasalamat ako dahil binigyan muli ako ng pagkakataon na gumaling sa aking karamdaman na hindi ko na maisip na mararating at mararanasan ko ang ganitong panahon na muling makaka-recover. Matagal na panahon na pinahirapan ako ng sakit na GERD, anxiety, depression. Maraming mga hospital, maraming mga doktor, maraming treatment, maraming gamot akong inubos pero hindi ako nakakita ng kagalingan. Sa simpleng kagustuhan ng ating poon, ng ating Panginoon, ng ating Creator na muli ako makarecover, pinakita sa akin ang tunay na kagalingan, ang tunay na gamutan sa ating mga karamdaman. At ito po ay aking susuklian sa pamamagitan po ng ginagawa kong vlog, ng ginagawa kong sharing sa ating lahat. Nang sa ganun po, kahit po sa ganitong pagkakataon sa aking kakayahan, makatulong din ako. Mai-share ko yung blessing na nakuha ko, yung kaginhawaan na nararanasan ko ngayon sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan ko sa sakit. Kaya andito po ang Arvin Bagon para magbigay ng libre. Kung gusto nyong panoorin, nasa inyo po yan at kung hindi naman nababagay sa inyo, nasa inyo rin po yan kung gusto nyong lumabas sa channel na 'to. Maraming salamat po. Good morning mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan. Dito ako sa pinapagawa kong bahay. Ang topic natin pagkukwentuhan ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kailan ba dapat uminom ng mga herbal medicine. Dahil alam naman natin, palagian ko ng ibinablog, palagian ko ng kinukwento tungkol sa nutrition. Ang herbal medicine, isa yung kasama sa mga nutrition, mga kailangan ng ating katawan. Ano? At rini-recommend ko sa mga vlog na ginagawa ko ang tungkol dito. At hinihikayat ko yung mga kababayan natin, mga kaibigan natin, mga kasamahan natin, lalong-lalo na yung mga nagkaroon ng mga karamdaman at higit sa lahat, yung mga kabataan na hindi nila alam ang tungkol sa tunay na nutrition. Hindi nila alam ang tungkol sa tunay na pagkain. Hindi nila alam ang tungkol sa kapahamakan ng mga makabagong pagkain at ginagalawan natin dito sa atin. Mahalaga ang kwentuhang ito. Isang uri na rin ito ng education para sa karamihan, sa kalahatan. Sa ngayon, ang pamumuhay ng bawat isang tao sa buong mundo umiikot na lang sa makabagong pamumuhay.
na lululong na tayo sa mga masasarap na at kaginhawaan na nararanasan natin, lalong-lalo na yung mga galing sa baba, sa baba, ibig sabihin doon sa kahirapan na nakakaranas ng kaginhawaan. Nagiging nagiging anong tawag ko nga dito, hagdanan sa kanilang hinahangad o pangarap sa buhay. Actually, ang bawat isa na naghihirap mula sa kanyang kamusmusan ay nangangarap na maging mabuti, maging maganda ang kinabukasan, nangangarap na makapagbigay o makapagparamdam ng sarap ng buhay sa kanilang pamilya. Ang bawat tao mayroong kirot sa dibdib kapag hindi niya agad-agad makamtan yung pangarap niya na mabigyan ng madali o maalwan, masarap na buhay ang pamilya niya. Nagsasakripisyo sila nagtitiis ng hirap, ng stress para lang maibigay ang mga pangarap nito, lalong-lalo na sa mga magulang nila. At the same time, pag nagkaroon ng pamilya, mas pinalalawak, mas pinagaganda yung pangarap para sa kinabukasan ng pamilya. Yan din po ang aking hinangad nung panahon na wala akong alam sa tunay na buhay kung bakit tayo nandito sa mundong ibabaw. Pangarap ko makapagbigay ng magandang buhay sa aking pamilya, pero hindi natin alam yung step by step kung ano ba talaga yung tunay na buhay. Ano ba yung tunay na magandang buhay na dapat ibigay natin, dapat makamtan natin, dapat ipamana natin. Di ko alam kung ikaw, kaibigan, alam mo yun. Kasi ako, ang alam ko, papakain ko sila ng masarap, ilabas ko sila, dalhin ko sila sa magagandang restaurant, iparamdam ko, iparanas ko sa kanila yung buhay ng matiwasay. Anong nangyayari kapag eto, totoong karanasan to, totoong makikita mo sa kapaligiran. Marami ang mga umangat ang buhay sa panahon ngayon. At mapapansin mo din na yung pag-angat ng buhay nila, minsan panandalian lang, bumabagsak sila. Ano yung dahilan? Kalimitan, pagkakasakit. Oo, naparanas mo sa pamilya mo ang masarap na buhay. Pero sa totoo lang, yung karanasan lang. Hindi panghabang panahon, hindi pang matagalan. Yun ba yung pangarap mo? Yung iparanas lang? Hindi ba maganda yung pangarap mo ng magandang buhay hanggang sa mga susunod pang henerasyon ng iyong pamilya? Paano mo gagawin yun? Na yung pinangarap mo, tinupad mong magandang buhay, ay aabot sa mga ilang pang henerasyon ng pamilya mo. Yun dapat yung tutukan natin, yun dapat yung i-focus natin. Ang pinakamalaking hadlang kung bakit bumabagsak ang karamihan dahil sa problemang pangkalusugan. Ang problemang pangkalusugan ay isa sa pinakamahal na gastusin dito sa mundong ibabaw. Dito sa bansang Pilipinas, isa yan sa pinakamalaking problema kasi walang kakayahan ang ating gobyerno na suportahan
ang mamamayan tungkol sa kalusugan. Wala tayong tayong nagpi-PhilHealth tayo, nag-i-insurance tayo, pero may hangganan, mabilis lang yan. Hindi yan panghabang buhay na magagamit mo. Hindi ba mas maganda na hindi pagpapahospital yung mangyayari sa atin, kundi bagkos yung mahabang buhay, yung magandang kalusugan. Ang investment, minsan napakinggan ko ito sa isang doktor na vlogger. Ang investment ay hindi sa panglabas, sa karangyaan. Bagkos sa kalusugan. Yan ang pinakamagandang investment. Hindi ko sinasabi na masama yung wag na tayong kumain nung nakikita natin pagkain na pinangarap talaga natin yan na maibigay sa pamilya natin, maiparanas sa pamilya natin. Okay lang yun na one time labas mo, paramdam mo, kasi yun yung buhay ngayon. Yun yung buhay ngayon na marami ang naghahangad nun. Lumabas ka, mag-enjoy ka, kasama yung pagkain, kasama yung ibang mga gawain, amenities dyan sa pupuntahan mo, gamitin mo. Pero ranas lang. Ranas lang. Hindi yung katulad ng nangyayari sa atin, mayat-maya natin ginagawa kasi masarap. Hahanap-hanapin ng tao yung mga masasarap na yan. At hanggang may pera sila, hanggang kumikita sila na maganda, gagawin at gagawin paulit-ulit yan. Hindi siya healthy para sa katawan natin. Kung napansin mo, bakit ang hahaba ng buhay at matagal magkasakit ang tao nung unang panahon kumpara ngayon? Kasi sa makabagong ginagalawan natin, yun yung dahilan. Unang-una, pagkain at yung mga gawain natin, yung lifestyle natin. Nakaraang video, mga sinundang video, pinag-usapan natin about stress. Stress, isa yan sa mga umpisa ng pagkakaroon ng karamdaman natin na maluba. Kaya sabi ko nga doon sa isang video yon, ang stress nakakamatay. Ang stress hindi agad-agad nakikita ang sakit, pero nararanas at nararamdaman mo. Doon mag-uumpisa. Ngayon, doon pa lang, sabi ko nga, napakamahal ng usaping pangkalusugan dito sa ating bayan. Doon pa lang, sa stress na pinag-uusapan natin, kung ano-ano nararamdaman mo, mauubos na yung inipon mo. Babagsak ka na. Pagbagsak mo, saka pa lang lalabas yung tunay ng sakit, wala ka nang pampagamot. Bagsak ka na. Bagsak na yung inipon mo. Wala ka nang itutustos pa. Ngayon, buong pamilya mo magsasuffer muli. Baka nga, kung naipit yung pamilya mo sa panahon na nag-aaral, baka nga hindi mo maituloy ang kanilang edukasyon. Minsan kasi nakakabulag yung karanyaan. Minsan kasi hindi natin naiisip, kala natin tama. Ito, napansin ko to. Marami ang kumakain ng gulay. Marami ang kumakain ng prutas. May mga fresh salad tayo. Pero akala natin masustansya yung kinakain natin kasi gulay, kasi prutas. Pero hindi natin alam. Hindi nyo alam. Wala siyang pinagkaiba doon sa kinakain nating makabago. Kasi, fresh man siya, pero ang dami nating ilinagay na pampasarap. Pampasarap na makabago. Linikha ng tao. Ang kalimitan na masustansya na pagkain,
ay hindi likha ng tao, mga idol. Kusang tumubo. Natural. Galing sa kalikasan. Ba't ganito yung mga ginagawa ko? Ano? Ba't ganito? Kasi ito galing sa kalikasan, natural. Yan kasi, yung nakapackage sa tao, yan yung bubuhay sa atin. Ngayon, yung pinag-uusapan natin, pag-uusapan natin, kailan ba dapat uminom ng herbal medicine yung tao? Ano? Kapag ba may sakit? Kapag babalo pa ang sakit? O dapat palagian? Alam nyo mga kaibigan, ito yan eh. Pag pinag-usapan natin, sakit, unang papasok sa ating isipan, gamot. Ngayon, kailan ka iinom ng gamot? Kahit ba wala kang sakit, kailangan uminom ka ng gamot. Di ba hindi? Kailan ka iinom ng gamot? Kapag ka ikaw ay nakakaranas ng hirap, ng komplikasyon, dulot ng sakit. Sabi ko sa inyo, ang gamot ay para sa komplikasyon. Sino may kanser? Gumaling ka ba sa gamot? Hindi. Pinahahaba ka ng gamot. Bakit? Kasi hindi ginagamot ng mga gamot na alisin ang kanser. Kahit yan operahan. Ano? Nananatili yung kanser mo. Pinahahaba yung buhay mo. Kasi ang pinoproteksyonan nila doon, yung komplikasyon at yung mga sintomas. Ano? Sintomas, pinoprotektahan ang katawan mo para doon sa sintomas ng sakit na nararanasan mo. Pero marami ang testimonya ng mga karamihan na nagkaroon ng sakit. Kapag herbal ang ginamit, nawawala. Natatandaan ko lang isang mga ikling kwento nung panahon ng nanay ko. Nagkaroon siya ng goiter dito, siyempre sa liig. Lumaki siya. Nakita siya ng sensya, goiter. In-schedule yung operation niya. Habang inihintay yung schedule ng operation niya, gumamit ng herbal yung nanay ko. Hindi ko natanda, bata pa ako. Ngayon, 47 years old ako. I think high school ako noon, mga 17, 18 years old ako noon. Hindi na operahan ang nanay ko kasi nawala yung goiter niya. Pina-check nung kaibigan namin doktor, yung opera sa kanya eh. Chinek. Sinuri uli, tinignan uli kung ano-anong mga ginawa sa kanya. Talagang wala na yung goiter niya, hindi na matrace, hindi na makita. Hanggang sa ngayon, 85 years old yung nanay ko. Nanay ko, ito, kailan ko lang natuklasan to kasi kung natuklasan ko itong mga ganitong bagay na natural, noon pa hindi na ako naghirap sa sakit kong GERD, anxiety, depression. Ano? Yung nanay ko, mahilig siya sa gulay, pero yung sabi ko nga gulay, tsambahan. Kasi minsan hindi natin alam na katulad ng binanggit ko kanina na yung mga gulay, prutas, minsan hindi natin, kala natin masustansya kasi gulay, prutas siya, sariwa, hindi natin alam kasi yung mga inihalo natin doon, eh, may halong chemical, may halong preservative, kung ano-ano, kasi para maging masarap, may refined, yun nga, mga refined. Minsan ganon, pero at least nakakatulong pa rin naman yung kahit na ano kasi may gulay, may prutas. Ano, pero hindi yun yung hinahangad natin ng tagumpay para sa kalusugan natin. Bata pa rin ako, diabetic na siya. Ngayon, hindi siya yung mga kapatid niya, may namatay na mga kapatid niya, diabetic. May mga kapatid siya nag-insulin. Siya hindi. Mahilig lang siya sa gulay, hindi siya nag-insulin. 85 years old na ngayon. Babataas yung sugar niya, pero hindi gaanong kataasan. Namomonitor, diet lang. Hindi siya
maintenance. Ano, umiinom siya kapag mataas, tapos basta hindi siya nagme-maintenance. Ano lang, pampababa lang. Ngayon, siyempre matanda na, kung ano yung gusto, binibigay na namin, hindi na namin lilimitahan. Kasi hindi naman yung tatagal lang siguro ng 20 taon. Ano, sige na, yan na namin. Pero yung katulad natin na kabataan pa, kailangan talaga porsigido na gumawa tayo ng ganitong pamamaraan. Yun yung sinasabi ko na kaibahan ng gamot sa herbal. Ang herbal po, hindi po siya gamot lang. Ano, hindi po siya nakakatulong lang sa mga sintomas. No, ibig sabihin ko po, ang mga ganitong herbal at iba't ibang klaseng herbal na naaayon sa ating kalusugan, ano, package yan sa ng buhay ng ang tao, inuna ng Panginoon na malikha ang mga pangangailangan niya tulad ng pagkain at gamot na pampalakas sa katawan niya. Ganun kagaling ang ating Creator. Ano? Hindi linikha ng Diyos ang gamot na mabibili sa butika. Ano? Ang nasa Bible, una niyang linikha bago sa tao ang pangangailangan ng tao. Imagine? Meron na. Noon pa man, meron na ang gamot sa mangyayari sa ating katawan. Hindi siya tinatawag natin gamot noong una. Ano? Pagkain siya. Pagkain na kailangan para humaba ang buhay, para maging malusog at masigla ang pangangatawan. Para sa pang-araw-araw na activity ng katawan niya. Yon mga idol. Ibig sabihin, ang herbal medicine, pwedeng araw-araw mong gawin. Protection siya. Ano, hindi siya medicine talaga. Hindi siya gamot. Protection siya para sa magandang kalusugan ng ating katawan. At inuulit ko yung vlog na ginawa ko nung nakaraan. Ano, napakagaling ng Panginoon kasi yung prutas at gulay may season, may panahon. Ano, sa panahon ng tag-ulan, may ibang prutas, may ibang gulay na sumisibol at bumumunga dahilan sa pangangailangan ng ating katawan sa panahon ito. May tag-ulan na ang kailangan ng katawan mo, yun, mga prutas na yun ang kakain mo kung saan ka naninirahan. Imagine, pag naandun ka sa ibang bansa, may mga prutas doon na wala dito. Dahil iba yung klima, iba yung nature na ginagalawan ng taong naroroon. At kung ano yung season ng pagkain, yun ang kainin mo. Kasi yun ang pangangailangan mo ng panahong yun. Sana may ibigay akong magandang mensahe. Sana nagustuhan nyo yung aking mga isinishare sa inyo. At isang request lang, mga kaibigan, paki-share, paki-like, paki-subscribe ng Arvin Bagon Channel. Bye-bye po at God bless you. Ingat po tayo sa pamamagitan ng tamang nutrition.